Hi, magandang hapon po sa inyong lahat, araw ng linggo. Ngayon, gusto ko pong bigyan kayo ng second reading of the day. Ano po kaya ang nararamdaman niya? Ano ang iniisip niya sa second reading of the day today? Ano ang nangyayari sa kanya? Ano po kaya ang kaganapan o revelasyon dito para makikita po natin sa second reading of the day today? No? Ayan. Sige, pili tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, no? Doon naman po tayo ngayon sa second card. Kunin po natin. Ito naman. Ano ang current feelings and situation niya sa mga oras na ito? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Imagine niyo po na nasa harapan ko kayo. Ano kayang makikita natin sa second reading of the day? One-sided disharmony. Maybe this person realized na kung ano man po ang samahan na meron siya ngayon is just one-sided. Bakit? Kasi po hindi niya po maintindihan kung etong daw si Chabilitang Palaka o ang kanyang person sa ngayon ay kasing loyal mo sa kanya, no? For some reason, hindi niya po maramdaman yung loyalty or sincerity nitong taong ito. Siya po mismo, nakakaramdam po siya ng doubts sa kanyang current partner ngayon na napakalayo daw po sa'yo, no? Kung paano yung naging samahan nyo, no, ngayon nagke-create po ito ng burnout and overstress sa sitwasyon niya ngayon, no? Maybe this person po, no, kasi sa nararamdaman niya, no, para siyang minumulto ng kahapon nyo o ng nakaraan nyo, na parang lagi niya pong naiisip yung nakaraan nyo, parang lagi niyang naiisip yung happiness nung nagsisimula kayo, yung kaswitan nyo. Yan, lagi niya po kayong naiisip. Okay? Yan, saglit. Bigyan niyo lang po ako na gusto kong to eh. Ayan, no? Para po niya kayong naiisip ko. Ay, bakit ko ito nabunot? Sorry. Dahil nabunot ko siya, sama na natin. Nawawala po yung sarili niya. Kahit daw po siya, hindi niya po maintindihan kung anong nangyari sa kanya. Para siyang nawala sa kanyang sarili. Para po siyang, hindi niya na po kilala yung sarili niya. And somehow, para po siyang naliligaw ng landas. Alam niya rin po, no? Para siyang naligaw ng landas nang hindi niya po sinasadya.
para siyang nagrebelde, no? Para siyang nagrebelde, para siyang hindi na rin daw niya kilala yung sarili niya, no? As a matter of fact, kung hindi mo to kilala, kung hindi mo na siya kilala, parang nag-ibang anyo na yung tao mo, hindi mo na siya kilala o hindi na siya yung dati mong minahal, kahit po siya, hindi na rin po niya nakikilala yung sarili niya. Parang ang layo-layo na daw niya dun sa sarili niya nung kayo pa, no? So, multiple message ang pinaparating sa akin ito. Hindi ko alam kung anong pipikapin kong title sa sobrang powerful po. No? So, kung hindi mo na siya kilala, nagbago na siya, nagbago siya ng malaki, pati siya hindi na din niya kilala ang sarili niya. Pati po siya, hindi niya na po kilala yung sarili niya. As a matter of fact, kung siya ay naguguluhan, kung ikaw ay naguguluhan kung anong nangyari sa tao mo, sa person mo, kahit po siya, hindi niya na rin po kilala, no? Kung ano rin po yung nangyari sa kanya. No? Hindi niya na rin po alam kung ano nangyari sa akin. Anong kaganapan, bakit bigla na lang din akong nagbago. Parang kahit po siya nagtataka siya kung ano po ang nangyari sa kanya. No? Nagbago siya, hindi niya po alam ano yung pagbabagong yon, saan nanggaling yung pagbabagong yon. Kasi dati naman po, hindi naman po siya ganyan. Mabait naman to, very responsible. Ayan, no? Moving on, gusto po nitong moving on, leaving behind, parang gusto niya pong umalis din sa ganitong klase, no? Parang hindi niya maisip bakit siya nagkaganito. Kahit po siya, gusto niyang bumalik sa dating siya, no? Gusto niya rin bumalik sa dating siya, nagbago siya ng malaki kasi kahit siya, hindi niya nakilala yung sarili niya. Kaya gusto daw po niyang bumalik sa sarili niya. Even him, meron siyang loneliness na nararamdaman and ina-isolate niya rin yung sarili niya. Nahihiya din po siya sa ibang tao kasi iniisip, sino ka ba? Ano nangyari sa'yo? Para ka ng impostor, no? Nagmukha siyang impostor because yung mga tao nagtataka na magagawa niya sa'yo yung mga ganyan. Hindi niya po akalain na magagawa po niya sa'yo ito. Broken family, shattered dreams. Sa totoo lang po, no, ang person mo pong ito, ayan, no, hindi niya po akalain na darating din kayo sa araw na maghihiwalay kayo. At ang worst, hindi niya po akalain na siya yung magiging dahilan ng inyong paghihiwalay. Kasi he or she used to be very responsible, very caring, pero ngayon para siyang naging demonyita o naging demonyito, no? May gumulo po kasi sa kanya, sa kanyang pag-iisip, may gumulo po sa kanyang clear mind, no? Para po siyang nasasaktan po talaga siya, no? Exhausted and fatigue. Sobra po itong nagiging exhausted at over fatigue po ang pakiramdam niya sa sitwasyon niya. Even him, sa sarili niya, nahihirapan din siya. Hindi niya po akalain na pati po siya ay magkakaganito. O kasi may mga kaibigan siya dati na naging ganito, hindi niya po akalain na kahit siya ay darating sa sitwasyon na ganito. No, as a matter of fact, kahit po siya
gulat na gulat sa mga naging pagbabago po niya, no? Hindi niya po akalain na darating sa araw na kahit po siya ay ganyan. Yan, no? Sa totoo lang po, nahihirapan po itong taong tong tanggapin na nagloko siya, no? Hindi niya po akalain na hindi niya po talaga akalain na kahit po siya ay magiging cause ng sakit sa ulo mo, no? Kahit po siya kahit po siya ay makakasakit at ang masasaktan niya pa po ay yung tao na pinakamamahal niya. At ikaw po yun at ang pamilya nyo. Or ikaw man po yun at ang mga taong nagtiwala sa relasyon nyo, no? Somehow, may emptiness din siya, no? Ayan, no? Dumating yung time na parang siya pa yung galit sa'yo, siya pa yung rude, siya pa yung sobrang hindi niya po matanggap na sa totoo lang ay hurt din po siya na nagkaganito kayo, pero ang pinapakita niya lang po sa'yo is panay kayabangan because pinaninindigan niya na kahit siya nagbago na, no? Parang sinasabi niya na this is me version 2.0, pero sa totoo lang po there's regrets and resentment deep inside him or her, no? Alam niya po na malaking sinakripisyo mo sa kanya, pero hindi niya po maintindihan yung sarili niya. Bakit all of a sudden daw po ay hindi niya po makontrol yung pakiramdam niya, hindi niya po makontrol lahat, no? Parang ang saklap-saklap daw po ng pakiramdam niya, no? Nakakalungkot po ito kasi sa totoo lang po, hindi niya po akalain, no, na darating sa point na maghihiwalay din kayo at siya yung may kasalanan. Ang daming binangako sa inyo nung araw. Ngayon, nagsa-self-victimization siya. Siya ang gumawa ng sarili niyang ikakapahamak. Siya ang gumawa ng sarili niyang ikakalungkot. No? Parang yung cycle po nyo, kayo umu-okay na, siya po ay pabagsak, no? Kasama po ng mga nag-i-influensya sa kanyang tao. And as a matter of fact, pagod na rin po itong taong to, no, na i-justify pa yung sarili niya. Kaya tumatahimik na lang din siya ngayon. Kung nakikita nyo si Chabelitang Palaka, panay ang post, it is because nararamdaman ni Chabelitang Palaka na something is not right, something is bothering your person, kaya po alam niya na ikaw pa rin po ang may kagagawan nun, na somehow, ikaw pa rin ang may sala at hindi ka pa din makalimutan ng person mo. Kaya the more si Chabelitang Palaka nagpo-post, the more kang maging masaya. Why? Because it only means na gusto kang saktan ni Chabelitang Palaka dahil sakit na sakit siya sa nararamdaman niya ngayon. Ano? Actually, wala kang mapapaglagyan kay Chabelita eh. Yung tipong masakit yung nagpo-post siya, pero pag hindi rin siya nag-post, naninibago ka rin kasi wala siya mga post. Pag hindi po ito nag-post, ibig sabihin, it's either meron silang pinang-aawayan na matindi, or talagang hindi niya kaya mag-post kasi visit siya. Ngayon, kapag nag-post naman to ng mga sweet nothings nila, ibig sabihin din po nito, gustong-gusto ka lang din niyang visited. Actually, kay Chabelitang Palaka, umiikot lang sa kanya yung mabwisit ka niya, no? Sobra po kasi siyang visit sa'yo, kaya parang kasiyahan po talaga ni Chabelitang Palaka na maging bruha sa buhay mo, no? There's success and end of cycle for you pag nagpo-post po sila, either your person o si Chabelitang Palaka. Please don't buy it, no? Wag mo po silang gawing successful by reacting, o wag ka pong masaktan. Mas maganda nga po, hindi mo na po sila i-stalk. Why? Walang kwentang i-stalk sila, no? You are only hurting yourself and your situation
pero pinagdedenggoy ka lang po nila. So, ang ending niya, nanalo pa sila dahil naniwala ka. Any reaction from you, good or bad, na nanalo sila. Why? Because yun yung purpose nila, makakuha ng reaction sa'yo. No? Nakaka-recover ka na, no? May improvement na sa buhay mo. Somehow, gumawa ka ng kabutihan sa ibang tao, makakaramdam ka po ng good vibes sa sarili mo, no? Wag mo pong i-focus daw sa pain ng kahapon, no? Pero ang gawin mo daw po ay i-focus mo daw po yung sarili mo sa mas may may mga kabuluhang bagay kesa daw po sa ganitong klase ng sitwasyon. There's emptiness and emotional loss, no? Sa totoo lang po, yung emptiness and emotional loss ay hindi man na po maaalis sa person mo, no? Because simula nang mawala ka dito, talagang yung emptiness at yung emotional loss, ramdam na ramdam niya. Sabi ko nga po sa first reading ko kanina na ang title ay Namimiss Ka Niya, period. That's it. That's basically it, no? Na namimiss ka niya, period. Kahit napakadami niyang gustong sabihin, napakagusto niyang daming i-justify, rason, all the reasons in the world, isa lang yan, namimiss ka niya, period. Okay? So, there's this breakthrough, clarity and sharp mind, no? Ikaw po ay maging focus lang, no? Sa pag-recover mo, because wag mo na pong silang isipin. Ang tandaan mo lang po na dito is maaayos at maaayos ka po. Time po ang tutulong sa iyo, no? Pumasok ka po sa new venture, new prosperity, pwede kang lumipat ng bahay, pwede kang lumipat ng work, new atmosphere, new environment, para po magkaroon ka po ng peace of mind, no? Yung inyong intuition po, you have a gift of intuition. Mabait ka daw po, pero kung kinakailangan magalit, you try to no? Magalit ka, pwede naman po no? Basta wag ka lang pong yung magalit ka, no? Gawin mo sa sarili mo yan na pero wag na wag sa harapan nila, no? Always pagdating sa kanila, no reaction at all. Ang ganda ng last card mo, and for your last card is success, joy, happiness, and celebration. Sooner or later, you will realize all the reason that everything happened for a reason, Kaya po, wag kang malulungkot because marirealize mo po someday na nangyari yan because may reason bakit po, no? So, that's it for your second reading of the day today. Maraming pong salamat. Thank you to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Thank you po sa lahat ng panonood at pag-iintay sa aking videos dito sa aking YouTube channel. Okay? At kayo naman din po, no, sa lahat po dyan, huwag po kayong mag-alala. For those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena sa aking FB account po. Nandyan po yan sa dulo ng ating video. Pwede niyo po ako dyang i-message. That's my only legit and official FB account. Kung gusto niyo pong magpa-reading, dyan lang po kayo magpapaschedule. And please follow na rin po nyo yung aking FB account, Lady Lee Elena, para kung ako po ay nagra-random check or nagra-random calls para sa aking mga followers, malay nyo po one of these days matawagan ko kayo para kamustahin, no? Maraming pong salamat. Please, no skipping of ads. Tapusin nyo po from start to bottom. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really love that and be grateful and be thankful po sa inyo. Okay? Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the heartaches and pains na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your love story. I will be back later for another set of reading. Huwag po kayong malungkot, no? Magpakasaya lang po kayo because nandyan lang po si God and He will never ever let you down. Good afternoon everybody, and I will be back later or tomorrow morning. Abangan nyo lang po palagi. Just hit the bell button
para po alam nyo and updated kayo sa mga videos na lalabas sa atin. Okay? God bless you everyone. Stay happy today. Enjoy the rest of your Sunday with your family. God bless you all and I love you all. Bye!